Isang balitang tila malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng buong kapuluan dahil sa hindi inaasahang ulat na tuluyan na umanong nalagutan ng hininga ang kalihim na si Boying Remula. Sa gitna ng naglalagablab na tensyon sa bansa, kumalat ang balitang natagpuan siyang wala ng buhay habang hawak ang mga dokumentong magsisilbing mitya ng pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng politika. Hindi na magkamayaw ang mga tao sa kalsada at sa bawat sulok ng social media dahil sa tindi ng kaganapang ito na tila isang eksena sa pelikula na hindi kayang tanggapin ng kahit sinong Pilipino. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati, isang mas matinding pasabog ang biglang sumambulat matapos kumalat ang mga lihim na ebidensyang iniwan ng kalihim na direktang tumatama kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap, ang mga papel na ito ay naglalaman ng mga transaksyong hindi kayang sikmurain at naglalantad sa bilyon-bilyong halaga ng katiwalian na pilit na itinago sa kailaliman ng palasyo. Tila bumuka ang lupa sa tindi ng mga revelasyong ito na nagpapakita ng mga lihim na taguan ng yaman at mga usapang naganap sa likod ng mga saradong pinto na magpapaguho sa kredibilidad ng buong administrasyon. Buking na nga ba ang lahat habang ang buong Malacanang ay nanginginig na sa takot at hindi malaman kung saan magtatago sa harap ng nagngangalit na bayan? Ito na ang simula ng paghuhukom kung saan ang bawat ebidensya ay parang matalim na espada na tumatapos sa maliligayang araw ng mga nasa kapangyarihan. Nila na impeachment case ulit para kay VP Sara sa darating na February 2026. Inaasahan na po natin yan kasi hindi naman po sila titigil dyan sa impeachment na yan. Sapagkat that is the only way na mapipigilan nila. Sapagkat natatakot po yung kasalukuyang administrasyon na pagkatapos ng 2028, kung sila ay mawawala sa poder, ay mauungkat lahat ng mga kapulastugang ginawa nilang pagnanakaw sa gobyerno. At nakikita nila na walang makakalaban, walang makalapit sa ratings ni VP Sara at siguradong siya na yung magiging Pangulo sa 2028. Takot po sila. Kaya ito lang po ang paraang naiisip nila sa harap ng lahat ng mga ginagawa nila na bumagsak ng gusto, sad-sad. Below sea level ang kanilang approval rating, ay ito na lamang ang paraan para pigilin ang pagkakulong nila after 2028 sapagkat pag si Sara naging Pangulo sa 2028, sigurado yung mga kriminal na yan at na talagang naglustay ng ating kabanang bayan, nagnakaw, the biggest, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Kulong lahat yan sa ilalim ni President Sara Duterte sa 2028. Kaya natatakot na po sila, nanginginig na sila. Palagay ko naiihi na sila sa lawal at di na sila makatulog sa gabi. Attorney, ano pa po yung masasabi nyo na ayon po sa in-interview po na mga Pulangaw, Dilawan po at saka po makakaliwang grupo, gusto nga po nila magsampa ng impeachment case kay VP Sara sa by year 2020. Ang problema, nahihirapan po sila. Inamin po nila. Ano masasabi po sa kanila? Mahihirapan sila ngayon. Kasi ang ginawa nga noon, nung unang impeachment complaint, ang pinansuhol ay yung pork barrel na sa flood control. Napuking yung flood control ngayon. Naipit yung Pangulo, kaya napilito ng Pangulo na kunyari siya na ang nag-ungkat kasi para palusot siya na hindi siya kasama. Pero hindi naman pwede natin sabihin na hindi kasama ang Pangulo sapagkat sinabi niya, inamin niya, yung 4,000 plus pages daw ng GAA 2025 ay siya yung nagbasa, di ba? Binasa daw niya, pinirmahan niya. Paano hindi siya kasama? At si Saldi ko na mismo nagsabing, inutusan sila na magkaroon ng insertion. Di ba? So, talagang mahihirapan na sila ngayon kasi hindi na sila makapanunuhol katulad ng dating ginawa nila. Attorney, isa pa po. Kayo pa rin po ba, just in case na po na may purso nila yung impeachment case kay VP Sara sa year 2026 po, kayo rin po ba yung tagapagsalita ni VP Sara? Hindi naman po ako naging tagapagsalita ni VP Sara. Ang tagapagsalita po niya ay si Atty. Michael Powa. Ako po yung tagapagsalita ng PDP tungkol sa issue ng impeachment. Na ngayon po, ako na ang deputy spokesman ng PDP. Thank you po, Attorney. Okay, maraming salamat po. Ano po, Attorney? Okay. About po kay Meo, yung ating agency ng taon po.
Ngayon po, ano po yung masasabi niyo sa ginawa po ng House of Representative po na binigyan siya po ng 60 days na suspension ng ethics na sa committee po? Ano po masasabi niyo doon? Iyon po ay isang injustice. Ginawa lamang po yun para takutin at to silence, para pigilan ang pagsasalita. Kasi si Congressman Miao Miao Kiko Barsaga, talagang consistent po yan na talagang sinasabi niya ang katotohanan, yung pagnanakaw dyan. Kaya to, they're trying to silence him. Kung yan ay talagang yung ethics committee ay gusto nila na parusahan yung mga ginagawa ng mga miyembro nila, bakit hindi nila imbestigahan din yung mga tinuro ni Gutesa, tinuro ni Diskaya, puro kongresista yan, tinuro ni Saldico, yung tinuro ng mga district engineers. Ba't hindi nila imbestigahan yung mga miyembro ng Makabayan Block na may mga aligasyon na nagre-recruit para sa NPA? Ba't hindi nila imbestigahan si Laila de Lima, yung kapakikiapid niya sa asawa na may asawa? At dami pwede imbestigahan, kaya yung ethics committee, wala yan. Walang kwenta, malampot na ethics yan. Sir, sige po attorney, kung wala na po nagtatanong, minsan na lang po natin kay Congressman, ngayon po natin na, siyempre, alam naman natin na may pinagdadaanan siya. So, pampalakas po ng loob. Ano po yung mensahe natin sa Yes, kasama ang Kiko, kababayan, ako'y kabitenyo rin. Maraming salamat again sa kahihiyang idinulot sa lalawigan ng Cavite ng magkapatid na Remulla, ay iniangat mo ang reputasyon ng mga Caviteño. Keep up the good work at sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, basta sa katotohanan, basta sa katarungan, basta anti-corruption, we are behind you all the way. Narito po kami, hindi lamang sa likuran mo, sa tabi mo, kahit sa harapan mo. Ready po kami mga Caviteño na makipaglaban para sa inyo. Attorney, isa pa yung mensahe na lang kay VP Sara Duterte sa kakaharapin niya sa 2026. Ganun din ang mensahe ko. VP Sara, bagamat hindi mo kayo kaanib ng PPP laban, kaisa niyo po kami sapagkat itong impeachment na haharapin niyo po, kung ito man ay itutuloy ng kasalukuyang administrasyon, alam po namin na ito'y panggigipit lamang. Ito ay para ma-neutralize lamang kayo as the practically sure, 100% na susunod na Pangulo, we are behind you, lalaban po kami, at kung igiit po nila ito, dalabag sa kagustuhan ng karamihan ng ating mga mamamayan, ay maghahalo po ang balat sa tinalupan, maniwala po kayo. Valdez, ni Sandro Marcos, behind closed doors, di naman alam ng mga mamamayan kung ano nangyayari. So, isa pa po, last one question. Ano po ang masasabi mo na ang pork barrel king natin ngayon ay napakabatang congressman kung tawagin ay Yanggos Sandro Marcos? Yan naman hindi pa naman natin pwedeng sabihin. Pero ang akin lang, panawagan, imbestigahan, sapagkat siya yung tinuturo ng maraming allocable, kung ano-anong mga chuchu dyan. Dapat lang imbestigahan ng maayos yung patas na imbestigasyon, yung muro-muro. Maraming salamat po, attorney. Nako po. Yan na po sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Pipilitin at pipilitin nila ang impeachment ni VP Sara. Pipilitin nila yan. Pipilitin nila yan. Sila magkakasama na. Mga liberal, mga national, mga liberal, mga komunista, mga dilawan, pinklawan, loyalista, mga hunghang, magsasama-sama yan, mga buwang. Kung ganun po ang common sense ng takbo ni Ginoong Recto, may problema tayo dyan. Kasi sa kanya po, common sense yun. Ang uso daw ngayon, di na common sense. Common sense. Ito ang sagot ko sa inyo. Anak ka ng po! Yun. Alam mo, ang kilala kong Recto na Claro ay si Claro M. Recto. Anak ka ng Kawawang bayan ka. Kapag ganyan po ang kaisipan pangangatwiran ng isang executive secretary, Houston, we have a huge problem.
Eh bakit ika ninyo? Sabi niya, we believe then and still believe that the directive was a common sense approach to optimize government coffers without resorting to additional borrowing or new taxes. Common sense daw po iyon. Klarong-klaro na pinaglalaanan ng pera. Kaya nga siguro ang challenge dito, sige nga, ilabas nyo nga yung listahan sa nyo ginamit yung pera. Nang magkabistuhan tayo kung ilan dito ang flood control project. Yan. Hindi po ba? Tapos sasabihin natin na hindi. Ibabalik namin. So yung binawas po na pera ng bayan na ninakaw, tayo pa ang mag-aabono. Ikaw na naman ang mag-aabono, ikaw at ako mag-aambag-ambagan para punuan yung ninakaw nilang pera. Ay talaga naman. Oh, well, partner, ang common sense kasi hindi common nowadays. Alam niyo po, Oo. Ang binibilang ko lang kung ilan yung kinukuha nila sa atin. di ba nga siniro ninyo ang PhilHealth ng 2025? Oo. Anak ka Kasi ng... nga marami pa daw pera. Eto pa isa. Saka dami daw excess funds. Ito pa isa. Oh, Okay, sige. Ito po. Ito naman po yung official statement daw nitong si Ralph Recto. Oo, may Na official dati statement. pong finance secretary. Pero congressman siya at BICAM member siya. Noong time na yun. pumirma dito po sa GAA ng 2024. And then siya po ang pumalit kay Ben Jokno. Okay? At siya po ang isa sa mga talaga namang idinedepensa itong naging maling gawin na ito ng gobyerno. Meron siyang dito statement dito. Basahin nga lang po natin. Anong sinasabi niya sa kanyang statement? Girl? And I quote, Okay. "We reiterate that the executive simply complied with the congressional mandate under the 2024 GAA and that the DOF's role is solely in revenue generation and debt and deficit management. We believed then and still believe that the directive was a common sense approach to optimize government coffers without resorting to additional borrowing or new taxes." End of quote. Ako po, nung nabasa ko itong statement ni Mr. Recto, sabi ko, patay kang bata ka. Patay kang bayan ka. Kawawang bayan ka. Kapag ganyan po ang kaisipan at pangangatwiran ng isang executive secretary, Houston, we have a huge problem. Bakit ika ninyo? Sabi niya, we believe then and still believe that the directive was a common sense approach to optimize government coffers without resorting to additional borrowing or new taxes. Common sense daw po iyon. Common sense na gamitin mo yung perang inilaan ng partikular na koleksyon ng buwis para sa pangkalusugan pangangailangan ng mga Pilipino at gamitin mo sa mga proyektong questionable ng DPWH. Common sense. Common Nabibili ba sense po ba Lola iyon? Ted? Kung ganun po ang common sense ng takbo ni Ginoong Recto, may problema tayo dyan. Kasi sa kanya po, common sense yun. Hindi ho ba, hindi mo na kinakailangan maging isang matalinong tao, o Harvard graduate, o LaSalle graduate, o Ateneo graduate, o UP graduate, di ba? Para sabihin po na mukhang wala sa sense. Yung klarong-klaro na pinaglalaanan ng pera. Kaya nga siguro ang challenge dito, sige nga, ilabas nyo nga yung listahan sa nyo ginamit yung pera. Yung pera na para sa kalusugan ng mga Pilipino, saang partikular nyong proyekto maliban dun sa tulay sa Guimaras?
nang magkabistuhan tayo kung ilan dito ang flood control project. Yan. Hindi po ba? Tapos sasabihin natin na hindi. Ibabalik namin. Pag nakwenta natin yung 60 billion na iyan at napunta yan sa DPWH projects na sinasabi nila Bryce and DPWH na umabot po sa 30 hanggang 50% ang komisyonan, mga kapatid, so ibabalik nyo sa amin yung pera 60 billion? Kompleto ba yung 60 o may binawasan na po? Binawasan na po ng ninakaw na pera ng bayan. So yung binawas po na pera ng bayan na ninakaw, tayo pa ang mag-aabono. Ikaw na naman ang mag-aabono, ikaw at ako mag-aambag-ambagat para punuan yung ninakaw nilang pera. Ay talaga naman. Oh well, partner, ang common sense kasi hindi common nowadays. Alam niyo po, ang kilala kong recto na Claro ay si Claro M. Recto. With all due respect. Kayo naman, wag na kayo magalit. Hindi ako nagagalit. Ako lamang po, mga kapatid, ay passionate sa isyong ito. Oo, tama naman. Kasi nga naman, mga kapatid, sa ating naitampok na episode ng Think About It, bakit ba madaling araw pa lang ang haba ng pila sa mga pampublikong paggamutan? At ang iba, mga kapatid po, ay dun na ho natutulog para mauna sa pila sa kawalan ng pasilidad ng mga paggamutang pambayan. Bakit ho ba ang iba, mga kapatid, ay napipilitang mangutang para po sa kalusugan nila at ng kanilang mga mahal sa buhay? Bakit ho ba yung iba na pupunta po sa pamahalaan na paggamutang pambayan ay pupunta sa ibang pribado kasi walang MRI facility yung ospital? Bakit ho bang ang dami pong mga ospital ng gobyerno na nasa pasilyo ang mga folding bed ng pasyente? Bakit ho ba kulang sa gamot, kulang sa pasilidad, kulang sa pera ang ating pangkalusugan na budget? Bakit? Kasi nga ninanakaw. Diba? Ninanakaw. At bahagi po, mga kapatid, na pera nga para dito sana ay PhilHealth na kung saan pinag-interesan pa po nila. At ngayon, sila pa po nagsasabi na ito'y common sense. Por Diyos por Santo, kapag gantong kaisipan ng gobyerno sa common sense, may problema tayo. Think about it. Well, kung isang Pilipino partner may common sense, ay alam na ko anong magiging reaksyon doon sa pahayag na yon ni Executive Secretary Recto. Kung may common sense ka talaga, ha? Sa OSG, kasi pwede ka magpanggap na may common sense ka eh. Pwede mong sabihin common sense yan, kahit hindi. Alright, pakinggan muna po natin ngayon si Attorney Harry Roque patungkol dito sa pinipilit po nilang impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Ito po, mga kareaksyon. Yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahanda na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan, ha? Yung pa ring gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan. No? Mataki ninyo, ha? 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Bangag Jr. No? Baliwala yan sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan congressman at senatong sa nakalipat sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi din natatangkanan si VP Sara dahil banta si VP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective na papalit ng presidente, hindi lang sa 2028 at malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte.
Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si BP Sara at natanggal, no, bilang isang Vice President? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng Vice President? And take your pick kung sinong gagawin niyang Vice President. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging Vice President nang siya makatakbo sa susunod. Abay, pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. ang matalaga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr., yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay BP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga congressman at ang mga senatong ngayong gusto ng Malacanang na matanggal si BP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Chis Escudero na lahat yung mga insertions na nangyari nung nakalipas sa taon sa pinakamaanumalyang budget ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. At syempre, hindi naman pwede maghugas kamay din dyan si Chis Escudero dahil siya ay naging Senate President din, no? Pero ang katotohanan niyan ay ginagamit talaga ang pangtao ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas na sumuporta sa plano nilang patalsikin si Inday Sara Duterte. Pero ano ba sa tingin nyo? Pareho pa ba ang mundo ngayon? Well, sa tingin ko, medyo iba na ngayon ang mundo. Dahil nung nagsalita na itong sariling manang ni Marcos Jr. na bangag ang kanyang kapatid, siguro naman ang Filipino ay nakinig. Kung ayaw nila maniwala doon sa pulburonic video, dahil sinasabi nila AI daw. Kung ayaw nila maniwala kay Tatay Digong, dahil sasabihin nila politika yan. Kung ayaw nila maniwala sa confidential source ni Agent Morales, dahil patay na naman yung confidential source, so nawala na si Bong Daza. Kung ayaw nila maniwala kay Kati Binag, dahil si Kati Binag naman, wala pang sinusumpang salaysay, talagang ang iisipin nila kung ayaw nila maniwala sa lahat dyan, paano naman yung sariling salita ng kapatid? Ang kanyang manang na hindi naman natin talaga po pwede itanggi na siguro naman merong natitira pang pagmamahal sa kanyang kapatid. So yung kanyang mga salita na nag-aami na talagang bangag ang kanyang kapatid ay naku, I can imagine, napakasakit para kay Amy Marcos sabihin yan. So ano ngayon ang sasabihin ng mga dilawan? Ano ngayon ang sasabihin ng mga loyalista na ayaw maniwalang bangag ang ating presidente sa nasabi ni Manang Amy? Diba? Siguro naman matatanggap nyo na mga bilikas na salita ni Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid ay tunay at pawang mga katotohanan lamang. So, sa tingin ko, dahil nagsalita na si Amy Marcos, mag-iisip na ng 10 beses ang mga congressman. Dahil may posibilidad, unang-una, baka ma-overdose yan at maging presidente si Inday Sara bago pa matsugi sa pwesto. Ano na lang mangyayari sa kanilang mga distrito kung malilista sila ni Inday Sara bilang sumuporta sa mga impeachment. So alam nyo yung mga politiko, magagaling yan, pumulso. Kung ang tracking nila, talagang hindi natatagal ang Marcos Jr. kahit magkanong gastusin para bilhin ng mga boto nila, hindi makakasigurado si Marcos Jr. na meron siyang sapat na boto para masibak na naman itong si Inday Sara Duterte. Sabihin na natin meron pa rin silang mga boto. No? Ang isa pang balakid ay Senado. Nung dati-rate, ang ginamit ni Noynoy Aquino para ma-impeach itong si Corona, yung tinatawag na PDAF. Okay? Hindi PDAF, yung DAP, Development Acceleration Program, no? Na talagang binigyan ng mga taga-50, magkano ba yun? Parang nakalimutan ko na kung ilang hundreds of millions yung binigay ng proyekto sa mga senador para bumoto, no? Sa pagtatanggal kay Chief Justice Corona, no? Tumayo ako doon bilang isang private prosecutor, pero hindi naman po aktibo doon, no? Dahil ako naman po, naniwala doon sa mga prapang na lahat ng mga public employees ay kinakailangan sumusunod sa batas, lalong-lalo doon sa SALN. Hindi ko naman alam na talagang ang sakit ang buwisit ng mga Aquino, ayaw ibigay yung mataas na balor para sa Hacienda Lucita. At ngayong meron ng 24 billion na balor ang Hacienda Lucita na pinababayad ng gobyerno, siyempre, nagkaroon na ng alyansa ngayon ang Marcos Aquino Cojuangco. Dahil talaga naman ang politika sa Pilipinas, pera-pera lang yan. Gaya ng impeachment lamang kay BP Sara. Pera-pera lang din yan. Pero yun nga po ang aking sinasabi. Baka hindi makuha lang pera-pera lang yan. Dahil magaling ang radar ng mga politiko. Kung alam nila talaga na bilang na ang araw ng Marcos Jr., huwag niyong asahan na madadalian sa pera-pera. Anong ehemplo nito? Di ba yung impeachment ni Erap Estrada?
Si Erap Estrada talagang popular na artista, nakakatakot labanan. Pero nung napansin ng taong bayan, napansin ng mga politiko na galit na ang taong bayan kay Erap dahil sunod-sunod yun nakikita nila mga palasyo sa mga Forbes Park na binibigay niya sa mga girlfriend niya, talaga nagalit ang taong bayan. Anong ginawa ng Kongreso? Maski kontrolado ni Erap ang Kongreso dahil siya ay popular na popular, maski ginamit din niya ang pangtaunang budget para labanan ang impeachment, buboto pa rin ang mga politiko sa pangunguna nga ni Manny Villar. Kasi ang mga politiko, magaling ang radar sa pulso ng bayan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang pulso ng bayan. Kung ang ibig sabihin ng pagboto nila para sa impeachment ni Sara Duterte ay magiging dahilan para matapos ang kanilang karera sa larangan ng politika, hindi nila gagawin yan. So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero. Dahil nga ang mga politiko, mas gusto nilang manatili long term kesa maging kaaway ng isang nakaupong presidente. Itaga niyo yan sa bato. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo sa Administrasyong Marcos nang sa ganun,